Ito yung kadalasang binibili kapag nag-i-start ng printing business. Photocopy. Ayan, lagyan natin dyan. So, dito lang yun nilalagay. Ayan. Okay, successful yung installation natin. Lumabas, bumalik. So, ibig sabihin, nag-back siya. Yung sinasabi ko, kapag nag-paper jam sa back-to-back, doon natin tatanggalin. Oh, ang bilis nag-print ng Noco Print. Hello Pinoy Techs, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome at welcome back sa Pinoy Techs channel. So for today's video, magse-set up tayo ng Brother DCP-L 2540DW. Ito ay isang multifunction laser printer. So ngayon ang gagawin natin, isi-set up natin to, unbox natin, set up, and then mag-test print tayo, and then i-test na rin natin yung Wi-Fi connectivity nito. Ito yung kadalasang binibili kapag nag-i-start ng printing business, photocopy, scanning, at printing. Yun nga lang, yung printing nito is mono. So ang piniprefer ko naman kapag printing sa inkjet is Epson. Usually mga L121, L3110, L3210. Gusto niya ng 3-in-1. Okay, simulan na po natin. Okay, ito na po yung Brother DCP-L 2540DW. Okay, ito yung front loading na lagayan ng papel. Ayan. Ayan. Kung gusto niya ng long, capable din ito sa long size. So, extend nyo lang by pressing this one. Ayan. So, may extend na sa long size. So, balik natin sa short. Ayan. So, up to 250 sheets ang kaya niyang capacity niya. And then, dito naman, single feed. Okay. So, tanggalin lang natin itong mga seal. Open natin to. Tanggalin din natin to. So, tanggalin muna natin itong drum. Ayan, ito nga pala ang drum kit. Siya nga pala, meron itong lifespan na 12,000 copies. Usually, pag na-worn out na yung drum niya, nagkakaroon dito ng nagla-light. Kumbaga, nagla-light itong portion na to. Yung coating niya. So, nag-iiba na rin yung output. Ito naman ang toner. May lifespan na 2,600 pages. Ayan, lagyan natin dyan. So, dito lang yan nilalagay. Ayan. Ayan. So, kapag naubos, i-push lang to. And then, tanggal. And then, kabit uli. Okay. So, balik na natin. So, ang flattened glass natin, up to A4 size lang. So, ang long, dito sa ADF. Ayan, dito tayo mag-copy ng long. So, ibig sabihin, kaya niya up to 20 originals. So, dito, isahan lang. Okay. So, pwede dito tanggalin kapag nagkaroon ng misfeed. Ayan. Dito yung ano niya, yung power cord, naka built-in, so not removable yung power cord niya. Ito, ginagawa ko sa power cord, kaya tanggal ko tong sa gitna, kasi usually yung outlet natin is dalawa lang. Ayan, natanggal ko to sa ground. Actually sa ground ito kasi pag di tinanggal, kailangan mo pa ng adapter. Ayan. Okay, so
Saksak na natin. Turn on. Yan. So nga pala sa likod, ikot natin sa likod, yung mga port sa likod is dalawa. Isang USB at saka isang LAN. Okay? So dito rin sa likod, ito, pwede natin tanggalin to. Kasi kapag nagkaroon ng paper jam, pwede nyong dito sa likod tanggalin. Yan. I-pull nyo lang yung blue. Ito, and then balik nyo lang. Okay? Ito na mismo ang ibalik nyo. Ayan, bumabalik na rin yun. Ito naman, pwede nyo i-pull to kapag nag paper jam sa duplex o yung sa back to back. Meron kasi siyang back to back na copying. Ayan. Pwede nyo tanggalin dyan. Okay. So ngayon, nakabit na yung toner and drum. Magte-test print tayo. Punta tayo sa menu. Ayan. Ayan, general. Punta tayo sa printer. Then okay. Then down. Print options. Okay. And then test print. Ayan. Press start. Okay, successful yung installation natin. Ngayon, self-test print niya, mag-photocopy tayo. Dito tayo sa ADF. Kumbaga dito natin idadaan yung original. So, facing up. Ayan. Hindi siya na-insert naman siya maayos. So, ayan. Kapag na-insert na kasi siya, lalabas dapat dyan, ayan, ADF ready. Okay? Dapat naka-ADF. Kasi kung hindi siya naka-ADF ready, yung i-scan niya yung sa glass. So, dito tayo sa taas. Ayun. Ayan. Okay? So ngayon, subukan natin itong i-back to back, itong dalawa. So lagay natin dyan. Ayan, naka-ADF ready na siya. So saan tayo pupunta pag mag-back to back tayo? Dito tayo sa option. Ayan. Option, tapos scroll down. I-press lang yung down arrow. Stack sort, brightness, contrast, enlarge, page layout. Yan, two-sided. Then okay. Pag okay mo, plus naka-off siya, i-down mo siya. Ayan. One-sided to two-sided. Okay. So ready na? Okay. I-okay pa pala. Pagka okay, nakalagay dyan set temporary, and then press start. Okay, tingnan natin. Ayan. Tingnan natin yung result. Oh, lumabas, bumalik. So, ibig sabihin, nag-back siya. Yung sinasabi ko, kapag nag-paper jam sa back-to-back, doon natin tatanggalin. So, ayan, no. Back-to-back. Ngayon, kung itong back-to-back is i-back-to-back mo, hindi pwede kasi itong ADF, hindi siya wala siyang back-to-back na feeding. Kumbaga, single pass lang siya. Hindi siya babaligtad. So, ang tawag naman doon sa may back-to-back na ADF is
DADF or Duplex Automatic Document Feeder. Okay? So, yun lang. Kapag sa glass naman, dito sa glass naman tayo mag-photocopy. Ang reference point mo is dito. Kasi nandito yung pinaka-arrow. So, dito mo siya. Ayan. Meron din itong ID copy. Okay? Try natin mag-photocopy naman ng ID. Okay? Halimbawa, ito ang ID. Ayan. So, lagay natin dyan sa gitna. Ayan, pilawin natin. So, naka-standby mode. Press natin itong 2-in-1 or ID copy. Ang lalabas sa screen. Ayan, o. Anong sabi? Put ID on left side of FB scanning, flatbed scanner. So, ayan. So, start na natin. Na-place na natin. Ayan. Copying. Turn over the ID and then press start. So, dyan lang din. Wala tayong pagka conventional photocopying ng ID, bababa natin, di ba? So, dito lang din. And then, press start. Okay, tingnan natin ang result. So, ayan, no, bumaba. Masyadong baba. Pero at least, kung requirements lang naman, so, ito na yon. Okay, so ngayon naman, meron kasi itong Wi-Fi connection. So, ibig sabihin, dalawa yung Wi-Fi niya, is yung ordinary na Wi-Fi connection, which ko-connect tayo doon sa router. Yung isa is Wi-Fi direct, in which ito yung magiging hotspot niya. So, ang disadvantage naman kung doon tayo ko-connect, kumbaga yun yung third party, from halimbawa mula dito sa cellphone papunta doon, tapos dito dadaan pa ng router. Ngayon, yung Wi-Fi direct naman from cellphone to dito na. So, i-activate lang natin yung Wi-Fi direct nito para masubukan natin yung Wi-Fi printing. Ayan, general, punta tayo sa down arrow lang. Network. Yan, network, then okay. Wired LAN, ito yung yung Ethernet, ito yung back tayo. Ito yung wired LAN, ito yung Ethernet na wired. Ito naman yung wireless LAN. Wi-Fi direct tayo. So, press mo lang yung okay. Then punta tayo sa manual. Then press okay. Ayan. So, para i-on siya, press mo yung up arrow. Ayan, on, off. Up arrow tayo. Ayan, connecting. Ayan. So, naglabas siya ng user and password. So, sa password niya, dapat kunin natin tong 8. Sulat natin tong password. Sulat ko ha. Okay, so nakuha na natin yung password. Ngayon, gagamit ako ng isang cellphone. Ayan, pupunta ako sa Wi-Fi. Tapos kukonect tayo doon sa ito, direct na L2540. Ayan. And then input ko lang yung password. 8D5MXISV and then join. Ayan, connected na siya. Ngayon, gamit tayo ng yung app ng Brother iPrint. Medyo ito. Ayan. Ito yung app na gagamitin natin.
Ayan. So, print tayo. Ito tayo sa print. Document. Teka, na-set up ko na ba? So, ayan pala. Nakita na niya na ano. Naka L2540 yung nakita niya. Oh. Connected na pala tayo. So, print. Punta tayo sa docs. Files. Punta tayo sa dito sa download. Ayan. May mga PDF file ako eh. Maski saan dito? Ayan, ito. So, print. Tagal ah. Tingnan ko ulit yung connection. Ayan, connected naman siya oh. Matagal siya. Cannot connect. Why? Punta ulit tayo sa ano. Connected siya oh. Try natin sa ano, sa ibang app, yung NocoPrint na ginagamit natin. Continue with add. Tayo sa select. Ayun, kita niya yung brother oh. Kita niya yung brother. Connect tayo dyan. Okay. Okay. Document. File. Ito pag nag-print ito, ang bagal ng app ng brother. Itong third party pa ang mas bumilis. Tingnan natin. Ayan. So print na tayo kagad. Oh. Ang bilis nag-print ng NocoPrint. Ayan. Ayan oh. So sa mga nagsisimula mag-business printing, halimbawa may nag-send sa inyo ng file mula sa cellphone at mga docs lang naman, ito bagay na bagay ito. Kasi ito, ang ganda ng quality ng ano, powder, yung toner type na mga printer. So, photocopy, scan, and print. So, ayun, nakapag-print tayo wirelessly. Ayan, wirelessly. Through Wi-Fi direct. So, ang app na ginamit natin is NocoPrint. Sobrang bilis. Yung brother na iPrint app, medyo naghang, nag-disconnect pa nga. By experience, sinubukan ko mag-print din connected doon sa router, mas lalong tumatagal. Sa mga may tanong regarding dito, please leave a comment na lang po. Tsaka sa aming mga tech support, madali itong i-maintain compare dun sa malalaking mga copier. Ito kasi compact siya, madaling gamitin at madaling i-maintain, mura yung consumables at tumatagal talaga, matibay. Okay, and I hope nakatulong itong video na to sa mga magi-start po ng printing business, photocopy. Ito po para sa inyo. Okay? Hanggang sa muli po. Dito lang sa Pinoy Tech Channel. Bye-bye!